Sa patuloy pong pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, isang incandescent short-lived lava fountaining ang namataan kanina madaling araw. Tinataya nasa 100 metro ang taas niyan at tumagal ng mahigit 30 segundo. Ayon sa FIVOS, patuloy pa rin naitatala ang pagbuga ng lava dome at lava flow sa Bulkang Mayon. Umabot naman sa mahigit 6 na po ang naitalang pagdaloy ng uson o pyroclastic density current, habang mahigit 200 naman ang naitalang rockfall events. Kita pa rin ang banaag o crater glow sa bulkan na kasalukuyan nasa alert level 3. Dahil dyan, naghahanda ng lumikas sa mga nakatira sa extended danger zone. Pinaghahandaan na rin ang posibleng pagtaas ng alert level 4 sa Bulkang Mayon. May unang balita si Ian Cruz. Ito ang border control point ng pulisya sa bayan ng Santo Domingo, Albay, sa extended danger zone na 7 to 8 kilometers mula sa Bulkang Mayon. Naglatag ng checkpoint para mabilis masabihan at maialis ang mga nakatira rito sakaling iakyat sa alert level 4 ang status ng Bulkang Mayon. Kapag nasa alert level 4, posible ang pagputok ng bulkan anumang oras at maaaring palawigin ang danger zone sa 10 kilometro o mahigit pa mula sa summit crater. Ang 72 anyos sa Sinilda na nakatira malapit sa border control point, handa raw sakaling panikasin. Siyempre, tanggap. Nakakatakot naman yan. Maraming namatay na sa Mayon na yun. Oh, siyempre, aalis kami. Nag-abiso ang FIVOX na mula 10 oras ng gabi ng Sabado, tumaas pa ang seismic energy ng Bulkang Mayon. Sabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol, posibleng may episode daw ng magma recharge ang Mayon. Bagamat tumigil na ang naobserbahang pagtaas ng seismic energy, posible pa rin na magdulot ito ng pagpapatuloy ng eruptive activity ng bulkan, gaya ng madalas na rock falls at pagdaloy ng uson. Nasa 70,000 residente ang kailangang ilikas kapag inakyat sa alert level 4 ang bulkan. We have to prepare, number one, yung mobility. So we need trucks or any form of vehicle na pwede sa maramihan or sa mga pamilya. Ang bayan ng Malilipot na nasa 6-kilometer danger zone, mayroong 406 families o mahigit 1,500 na individual na evacuees. Sa San Jose Elementary School, nasa 200 pamilya ang nananatili. Sapat daw ang pangailangan pero may mga evacuee nang nagkakasakit. Ang 3 taong gulang na si Nino, nilalagnat at sinisipon, kaya nagpa-check up na sa clinic ng evacuation center. Sa siguro po sa ulan, naaambunan kasi lumalabas. Galing kami sa Kalbayog nung nag-evacuation, maulan na gabi. Yung sa DOH namin, may mga naman sila. Naglalagay sila ng rooms dapat na medyo dapat hindi makahalo dun sa mga karamihan ng mga bata. Dapat Oo. Ina-isolate sila? Oo. May pagkakataong nawala ng kuryente sa evacuation center. Mainit kasi siyempre maraming evacuate. Kaya mainit yung kuryente lang talaga ang problema dito. May mga bata pag mainit nag-iiyakan sila. May inaayos sa Tent City sa bakanting lote sa San Jose para hindi na sana gamitin ng mga evacuee ang paaralan. Wala kaming trabaho ngayon, binigyan kaming trabaho. Kahit paano madagdagan yung income, magkakatulong pa kami sa mga ibang evacuees na malilipat dito. Pero sabi ng alkalde ng Malilipot, dahil sa banta ng LPA, baka hindi pa nila palipatan ang mga tent kahit mabuo na ito. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.